Atensyon mga Filipino senior citizens, mga pagbabago sa inyong benepisyo ngayong taon 2025, alamin natin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Makinig mga Filipino senior citizen sapagkat ating tatalakayin mga pagbabago sa inyong matatanggap na benepisyo sa taon na ito 2025. Mamaya-maya isa-isahin natin. Pero bago ang lahat ha, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So since tayo ngayon ay nasa taon 2025, Happy New Year nga pala sa inyong lahat mga Filipino senior citizens, mga ka-vlogs, no? Maligayang bagong taon po 2025. At since nasa bagong taon tayo, syempre may mga pagbabago magaganap o nagaganap, no, sa ating kapaligiran, maging sa ating gobyerno, mga programa ng ating gobyerno, kabilang na nga po itong hanay ng ating mga Filipino senior citizens. Dahil alam nyo ba, malaki ang pagbabago na magaganap ngayong taon na ito 2025 in terms of your benefits, mga lolo at lola. So, una po, yung ating tinatawag na discounts. Itong discounts o diskwento ay noon pa naman ito pinapractice talaga, no? Batas na po ito na once kayo ay once tayo ay magiging senior citizen, we are entitled to avail the 20% discount. So, 20% na diskwento sa ating basic needs. Gaya po ng pag-grocery, gaya po ng pambili ng gamot, gaya po ng transportation, no? Pamasahe natin, automatic po yan, 20% discount. At iba pang prime commodities, no? Na itinakda po ng ating batas para ma-avail ang 20% discount para sa ating mga lolo at lola. So, yung discount na yan ay talagang batas na yan, no? And noon pa naman yan, hanggang sa ngayon, hindi yan nagbabago at hindi yan nababawasan. 20% discount, no? Pagkain sa restaurant at iba pang itinakda na item dyan sa basic needs and prime commodities. So, pangalawa, ang maganda kasi dito sa 2025, marami ang nagbabago. Marami po ang dumagdag, no? Actually, hindi nababawasan ang benepisyo ng ating mga lolo at lola. Bagkos ito ay nadadagdagan. Una na riyan. Alam nyo ba ha? Doon sa 20% discount na sinasabi natin kanina, good news ito dahil simulan noong actually nagsimula na ito noong December 23, no? Hanggang sa ngayon ang pagtanggal po sa booklet, purchase booklet, para po maka-avail ng 20% discount ang isang senior citizen kung ito ay bibili ng kanyang gamot sa mga butika na kaniyang pagbibilhan ng gamot niya, no? Na merong prescription from the doctor. So noon kasi ay kailangan mong i-present yung purchase booklet para maka-avail ka sa 20% discount. Pero dahil nga po sa isang executive order na binaba po from the Malacanang, no, na starting noong December 23, no, December 23 hanggang sa ngayon ay inuutos ang pagtanggal sa purchase booklet. So, magandang balita ito, no? Kahit paano ay lahat na po makaka-avail ng 20% discount kung kayo ay bibili ng maintenance ng gamot, as long as meron po kayong reseta, no? Prescription from your medical doctor. So, ang gagawin lang kasi sa butika, sa pharmacist, kanya lang i-mark, no? Kanya lang ililista doon kung ilan na yung na-consume ninyo para ma-monitor din po kung ilan na lang ang kulang na bibilhin ninyo, no? Para hindi naman po kayo sumobra. Bawal din po sumobra. So,
Isa po yun sa pagbabago ngayong 2025, ang pagtanggal po ng purchase booklet para makabili ng maintenance sa gamot sa butika ang ating mga senior citizen. Pangatlo, na pagbabago ngayong 2025, nako po, ito ang pagsisimula po ng ating cash gift na tinatawag o cash benefit na nasa ilalim na po ng NCSC. So itong cash gift na binabanggit po natin ngayon ay ito po yung Centenarian Cash Gift. So although noon pa naman ito, batas na ito, no, itong Republic Act or Centenarian Act of 2016, no, ay existing na naman po ito, no, existing na ito since no mga nagdaang taon pa. Kung ikaw ay makakaabot sa edad na 100 years old, bibigyan ka ng gobyerno ng 100,000 pesos plus the felicitation letter, no, from the President of the Philippines. So 100 years old pataas. Ang nagbago lang kasi dito, noon kasi itong ating Centenarian cash benefit na 100,000 pesos, ang namamahala dito is si DSWD. So, noon po yun. Kaso lang ngayon, pagpasok ng 2025, ito na yung pagbabago. Starting noong January 1, 2025, ang Centenarian Cash Benefit na 100,000 pesos ay ang National Commission of Senior Citizens na or NCSC ang mamamahala. Starting noong January 1. Ibig sabihin, kung meron po kayong miyembro sa pamilya, kakilala, kaibigan, no, kapitbahay na may edad na 100 years old pataas simula noong January 1, 2025, abay mag-apply kayo sa 100,000 pesos cash benefit sa NCSC na po. And sa OSCA po kayo mag-apply dyan sa LGU ninyo mga ka-vlogs. Pang-apat na pagbabago sa benepisyo ng ating mga senior citizen ngayong 2025 ay itong fresh na fresh, no? Pinakabagong benepisyo para sa ating mga lola at lola. Itong pag-amenda sa Centenarian Act of 2016. Ito nga pong tinatawag natin na Expanded Centenarian Act Cash Benefit, kung saan po binabaan po yung edad mula 100 years old, no, sinasabi po dito sa Expanded Centenarian Act na kung kayo po ay aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old, kayo po ay bibigyan ng gobyerno ng cash benefit na nagkakahalaga po ng 10,000 piso. So every milestone po yan, no? Ibig sabihin 80 years old, 10,000 pesos. 85 years old, another 10,000 pesos. Pag dating nyo ng 90 years old, another 10,000 pesos. At kung aabot pa kayo sa 95 years old, is another 10,000 pesos. So, kung susurtehin talaga, aabot sa 100 years old, iba din po yung 100 years old na sinasabi natin kanina. So, ito po ang Expanded Centenarian Act Cash Benefit na 10,000 piso, which is, kasi simula pa lang nito noong January 1, 2025, kasabay doon sa Centenarian Act, no, of 2016 na 100,000 pesos. At itong ating 10,000 pesos cash benefit, ang National Commission of Senior Citizens or NCSC na din po ang mamamahala nito o namamahala sapagkat ang pondo ng mga cash benefit na ito ay nasa NCSC na po, no? Malinaw po yan na sinasabi ng ating officer in charge ng NCSC na si OIC Commissioner na si Dr. Mary Jean Loreche, no? Na kasama na nga ito sa 2025 national budget at sa kanila na ito mapupunta ang pamamahala ng pondo dito sa mga cash gift na ito. Aside from that, no, meron din pong tinatawag natin na free check-up, no, na para sa ating mga senior citizens, free hospitalization, no? Kung kayo po ay senior citizen, automatic covered kayo sa PhilHealth, kung saan pwede kayo maka-avail ng libreng check-up, libreng hospitalization, no? Basta tiyakin na doon kayo nagpa-confine, nagpa-check-up, nagpa-laboratory sa government hospital, no? Government hospital para full libre talaga, full 100% free
ang yung check-up or hospitalization. Kasi po, kung doon kayo magpapa-check up, magpapa-laboratory or magpapa-hospital sa private hospital, no? Hindi kayo free na 100%. No? 20% lamang ang inyong pwedeng ma-avail kasi private hospital or clinic ang inyong pinuntahan. Pero kung sa gobyerno na hospital naman po kayo, magpapa-laboratory, check-up or hospitalization, no? Ay 100% libre po yan, mga lolo at lola. Kasunod niyan ay ang tinatawag natin na social pension. Ito po yung pension na nagbibigay po ng 1,000 piso buwanang pensyon para sa mga indigent o mahihirap na mga Filipino senior citizens na sa ngayon po ay nasa DSWD pa. Pero ang sinasabi po ng batas, kailangan po itong may pasa, no, sa NCSC. So, we expect for this year, 2025, according to NCSC, na mailipat na itong pamamahala sa social pension na 1,000 piso from DSWD to NCSC. So, this social pension, para lamang po ito sa mga mahihirap. Tinatayang nasa mahigit 4 million beneficiaries ang kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon na 1,000 piso mula sa gobyerno. So, when we say indigent, sila po yung mahihirap, walang nagbibigay na sustento mula sa anak or pamilya, no? Sila po yung walang hanap buhay, walang source of income, walang pinagkakakitaan, may kapansanan, may karamdaman, walang pambili ng gamot. No? So, sila po yung mga indigent. So, sinasabi naman po ng batas na kailangan ilipat na yan from DSWD to NCSC. So, isa po yan sa pagbabago na magaganap ngayong 2025. Kaya, mga social pension beneficiaries, no? Mananatili kayong updated po. No? Tutukan niyo po ang update regarding sa pagkakaroon ng transition from DSWD to NCSC. Well, anyway, wala naman pong maapektuhan, walang magbabago. Kahit po ang NCSC na ang mamamahala sa social pension, mananatili po ang criteria, mananatili po ang kwalifikasyon, mananatili po ang halaga kung magkano ang matatanggap, mananatili po ang inyong status, no? Walang matatanggal as long as hindi kayo lumabag sa guidelines sa social pension, kayo pa rin po ay pagpatuloy sa pag-avail nito buwan-buwan kahit nasa NCSC na po ang pamamahala sa social pension. And lastly, na pagbabago dito sa 2025 benefits for our senior citizen, ito ating Universal Social Pension Bill. Although panukala pa lamang ito, bill pa lamang ito, pero kung inyo pong natatandaan, ay pasado na ito sa Kamara, sa Kongreso. And susunod nito sa Senado na po. So, kung pasado na kasi sa Kongreso, mas mabilis na ito, no? Hindi malayong ma-approve din ito sa hanay ng Senado. So, we expect for this 2025 magkakaroon ng development, no, sa hanay ng Senado dito sa Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs. And I think, no, maaasikaso ito, ma-insert itong Universal Social Pension Bill, no, on or before the national midterm election, no? Sana man lang asikasuhin nila, i-priority nila sa next session ng Senado bago mag 2025 midterm election, no? Kahit pa paano, no, malalaman ng ating mga senior citizen kung sino ang sumusuporta para maisabatas itong Universal Social Pension Bill, no? Kung hindi man siya before the national election mapa-priority, kahit paano, no, after, no, within this year 2025, no, aasahan natin ang pagbabago dito sa Universal Social Pension Bill dahil ito po ay pensyon na magbibigay ng pagkapantay-pantay, no, dahil lahat na dito kasali, mayaman o mahirap, may pensyon o wala, may source of income o wala, indigent or hindi, no, lahat po kasama na dito sa Universal Social Pension Bill kung ito ay magiging batas. Kaya yan ang isa sa exciting part dito sa 2025
Let's see po. Titignan natin, abangan natin, tututukan natin ang update dyan sa Universal Social Pension Bill. So ayan ha, mga Filipino senior citizens, mga pagbabago po yan sa inyong benepisyo ngayong taon 2025. Aasahan natin ang mga karagdagang pagbabago sa mga susunod na mga buwan. Kaya tutok lamang po tayo dito sa ating YouTube channel dahil pinapaabot po natin yan sa inyo, mga lolo at lola. Kaya naman, mga Filipino senior citizens, ano po ang inyong komento at reaction sa balitang ito? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro ha, pwede. Click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.